Hindi mo na kailangan ng relihiyon para maligtas. Ito pong pinupunto sa video na ito. Panoorin po natin. Kuya, kailangan ba ng religion para maligtas? Malaking hindi. At wala ring religion ang makakapagligtas sa iyo. The Bible is very clear that Jesus is the only way to heaven. John 3:16 and John 14 verse 6 and so on. At hindi mo rin need maging part ng any religious group para maligtas. Any religion na nagsasabi na kailangan mong sumali sa kanila para makapunta ka sa langit ay kulto. At tandaan nyo na being a Christian is not being part of a religious group. A true Christian is reborn spiritually, knows God, understand the gospel, and have a relationship with Him. It's all over the Bible. Jesus is the only way. So read your Bible with a humble heart, repent. Repent in Greek word is metanoia, means change of heart and change of mind, meaning you will turn away from your old self, old sinful lifestyle. And then i-admit mo na ikaw ay sinner at hindi mo kayang iligtas ang sarili mo at kailangan mo ng Savior. Sino yung Savior na yun? Jesus. Ayan, kung pakinggan po natin, mukhang tama, no? Mukhang biblical. Pero ang tanong po dito, buo ba ang katotohanan o baka kalahati lang? Totoo ba na si Jesus lang ang daan? Simulan po natin sa malinaw. Tama sila sa isang bagay. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Si Jesus lang ang daan. Pero ito po ang tanong, paano mo susundan si Jesus? Mag-isa ka lang? Walang simbahan? Walang authority? Walang community? Itinatag ba ni Jesus ang simbahan? Yes, malinaw po yan. Kung titingnan po natin, may itinatag po si Jesus na simbahan. Matthew chapter 16 verse 18. You are Peter, and upon this rock I will build my church. Hindi po sinabi ni Jesus na magkaroon kayo ng personal faith lang. Bahala na kayo mag-interpret. Ang sinabi niya, I will build my church. Kung si Jesus ang nagtatag ng simbahan, paano mo sasabihing hindi ito kailangan? 'Di ba? Now, ito pong madalas na sinasabi, hindi kailangan ng relihiyon, relationship lang. Pero mali po ang framing. Hindi po sila magkalaban. Magkasama po sila. Ano ang religion? Hindi po ito rituals lang. Hindi po ito rules lang. Hindi po ito tradition lang. Ang religion ay organized way of worship, live faith, community of believers, and obedience to God. Now, nasa Biblia ba ang religion? Diretsong sagot, yes po. At hindi lang po basta mentioned. Ito ay defined sa Bible. In James chapter 1 verse 27, sinasabi dito, pure religion and undefiled before God is this. Pansinin niyo pa ito. Hindi po sinasabi ng Biblia na iwasan ang religion. Hindi po sinasabi ng Biblia na relationship lang sapat na. Ang sabi dito, may religion pero dapat dalisay. Dalawang klase po kasi ang religion sa Biblia. True religion at false religion. Example po ng false religion in Matthew 15 verse 8 to 9. They honor me with their lips, but their hearts are far from me. Their worship is in vain. Ibig sabihin po nito, hindi lahat po ng relihiyon ay tama. Pero pansinin niyo po, hindi po tinanggal ni Jesus ang religion. Tinama niya ito. Ano po ang tunay na religion? Ayon po sa James chapter 1 verse 27, una, may gawa, may charity to visit the fatherless and widows. Ibig sabihin po nito, hindi lang po belief, hindi lang salita, hindi lang faith alone. May konkretong gawa ng pag-ibig. Pangalawa po, may holiness. Sinasabi rin sa talata, keeps oneself unspotted from the world. Ibig sabihin, may moral discipline, may pagbabago ng buhay, may paglayo sa kasalanan. Pangatlo po, may moral life. Hindi po pwedeng may relasyon lang ako kay Jesus. Pero ang buhay ay puno ng kasalanan. Malinaw po ang katotohanan. Ang tunay na religion ay paniniwala, pagsamba, gawa, at kabanalan. Ang problema po sa no religion idea, mukhang spiritual pakinggan na relationship lang, walang religion. Pero kapag sinuri niyo po, may malaking problema. Kung walang religion, sino ang magtuturo? Sino ang may authority? Sino ang magde-decide ng tama at mali? Sino ang mag-i-interpret ng Biblia? Ano ang nangyari sa reality? Dahil po sa no religion mindset, kanya-kanya na ang interpretasyon, kanya-kanyang pastor, kanya-kanyang doctrine, kanya-kanyang truth. Ang resulta, division. Hindi unity, kundi fragmentation. May 400,000 plus Christian denominations worldwide na ngayon. Ang tanong dito, lahat ba tama? Lahat ba guided ng Holy Spirit? In 1 Corinthians chapter 14 verse 33, sinasabi dito, God is not a God of confusion. Kung may confusion, hindi po iyon galing sa Diyos. Di ba? Now, hindi ba sapat ang Bible alone? Yan po isa sa mga argumento din nila. Ito po ay magandang tanong,
At ito po ang core ng debate. Ang Bible ay hindi po self-interpreting. Sinasabi nga po in 2 Peter chapter 1 verse 20, no prophecy of scripture is a matter of one's own interpretation. Hindi po pwedeng ako lang bahala mag-interpret. Ito pong historical fact. Ang Bible ay hindi po bumagsak mula sa langit na kumpleto na. Sino pong nag-compile ng Biblia? Ang simbahan. Meron po tayong council history. Ang canon ng Bible ay tinukoy sa simbahan noong early centuries. In 1 Timothy chapter 3 verse 15 sinasabi, the church is the pillar and foundation of truth. Pansinin niyo po ito. Hindi po sinabi na the Bible alone is the foundation. Ang sinabi po dito, the church. Now, ito pong malalim na punto. Kung tinatanggap mo ang Bible, tinatanggap mo ang authority ng simbahan na nagbigay nito, di ba? Ang totoo pong relationship ay may structure. Isipin niyo po ito. Pamilya na walang rules, bansa na walang batas, organisasyon na walang leader, anong mangyayari? Naku po, napakagulo. Ganon din po sa faith. Ang tunay po na relationship kay Jesus ay hindi po chaotic. Ito po ay may structure. May simbahan, may sacraments, may teaching, may authority. At iisa po yan, consistent sa buong simbahan. In Acts chapter 2 verse 42, sinasabi dito, they devoted themselves to the apostles' teaching. Hindi po sila nagsolo. May community, may authority, may structure. Ang relationship po without structure, naku po, nagiging sariling version na ng faith. Kaya hindi na po nakapagtataka kung marami ngayon ang nagkiklaim na parang silang may authority magsalita, magturo, at mag-declare kung anong tama na akala nila ay naayon sa Biblia. Now, may mga nagsasabi po na once you receive the Holy Spirit, save ka na. Well, ang problema po sa ideya na ito, mukhang comforting pero incomplete. In Philippians chapter 2 verse 12, sinasabi dito, work out your salvation with fear and trembling. Hindi po sinasabi dito, once saved, always saved. Hindi po. May tinutukoy po na journey ang salvation. May beginning, which is grace. May process, which is growth. May perseverance, which is faithfulness. In Matthew 24 verse 13, sinasabi dito, he who endures to the end will be saved. Hindi po nag-start lang, kundi nagpatuloy. Ang Holy Spirit po ay hindi nagbibigay ng license to sin, kundi nagbibigay po ng lakas para magbago. In CCC 846, sinasabi dito, ang simbahan ay necessary for salvation. Madalas po mali ang pagkakaintindi. Automatic maliligtas ang member? Hindi po ganon. Ang tamang pag-intindi po dito, si Jesus ang Savior. Pero ang paraan po ng kanyang itinatag ay ang simbahan. Bakit? Dahil po sa simbahan, may sacraments, may Eucharist, may confession, may teaching, may guidance. Ito po ang ordinary means of salvation. Kaya ngayon po sagutin po natin ang diretso. Kailangan ba ng religion? Ang sagot po is yes. Kung tama ang pagkakaintindi mo. Hindi po religion ang nagliligtas. Si Jesus po ang nagliligtas. Pero paano siya susundan? Hindi po sa sarili mong paraan, kundi sa paraan ng kanyang itinatag. At iyon ay sa pamamagitan ng simbahan. Kung sasabihin mo po na kay Jesus lang ako, hindi sa simbahan, para mo na ring sinabi na susunod ako sa ulo, pero hindi sa katawan. Di ba? At ayon po sa Biblia, in Colossians chapter 1 verse 18, Christ is the head of the body and the church. Hindi mo po pwedeng paghiwalayin si Kristo at ang kanyang simbahan. Hindi ka po tinawag ni Jesus sa isang private faith. Tinawag ka niya sa isang buhay na simbahan. Pero paano mo siya susundan? Sa simbahang itinatag niya. Maliwanag po yan. Hindi po magkalaban si Jesus at ang simbahan. Ang simbahan po ay katawan ni Kristo. Ephesians chapter 1 verse 22 to 23. The church is His body. Maliwanag po yan sa talata. Kung tatanggapin mo si Jesus, tatanggapin mo ang kanyang simbahan. Kung mahal mo si Kristo, hindi mo tatanggihan ang kanyang katawan. Hindi po sapat na sabihin, may relasyon ako kay Jesus. Kung tinatanggihan mo ang kanyang simbahan, tinatalikuran mo ang paraan na kanyang itinatag. Maliwanag po yan. Kaya kung sangayon po kayo sa video nito, please comment down below. Religion is biblical. Please like and share at supportahan po natin ang ating YouTube channel. Ang link po ay nasa description. God bless po sa ating lahat.